base sa kwento mo, ay pwede naman yun ng isang titulo ay ang property doon nakalagay ay dalawa yung nagmamayari. Ibig sabihin yan, pag sa ganitong situation, ay co-ownership po ang property na yun. Tulad sa nakwento mo, dalawa yung nakalagay sa titulo, ang ibig sabihin nito ay co-owner silang dalawa. So ibig sabihin yan, kung wala namang percentage na nakalagay doon, kung anong extent ng kanilang ownership, ibig sabihin yan ay 50-50 sila. Ngayon, kung ayaw na o gusto nang i-surrender o ito-turn over o ibenta ng sino man sa co-owner ang kanilang interest doon, maaari nila itong gawin. Okay? Katulad sa kwento mo, kung nag-execute ng waiver of rights, no? Ang isang co-owner in favor of the other co-owner, pwede naman ito. So, ang maaari ninyong gawin, kung gusto ninyong i-partition ng inyong co-ownership, ay sino man sa inyo ay malaya namang demand for partition dun sa lupa, no? At kailangan magpa-survey lang kayo and then magagamit ninyo ang nasabing waiver of rights na pinirmahan ng isang co-owner para maipalipat ang kanyang co-ownership dun sa isang co-owner. Okay? Ito ay maaari ninyong gawin, no? Sabi mo nga, meron naman kayong waiver of rights na notarized pa. May basihan kayo ngayon na magiging sa paglipat ng co-ownership doon sa kanino mang nakapag in favor yung waiver na sinasabi mo. Okay? So, sa ngayon, ang mangyari dyan ay wala namang hindi applicable yung sinasabi mong extrajudicial settlement or deed of sale, no? Maaari yung deed of sale, maaring magkaroon ito ng kung nagbayad kayo, may konsiderasyon ay maaring may capital gains tax na ipapataw sa inyo ang pamahalaan. So hindi po natin masabihan hanggang hindi po natin masuri ang inyong dokumento. Magkaganon paman ay pwede po nyo magamit yung waiver of rights ng isang co-owner in the favor of kung sino yung nakapangalan doon. Lamang na kayo pag may alam sa batas.